Sa bawat umagang sinasapawan ng ingay ng mga motorsiklo at bus, may isang tunog na nananatiling mahina ngunit matyaga. Ang kalembang ng isang lumang kampana. Hindi ito galing sa simbahan, kung hindi galing sa kariton ng sorbetes na itinutulak ng isang matandang lalaking halos kasabay na ng kasaysayan ng baryo. Siya ay walang iba kung hindi si Mang Piping, ang matandang sorbetero. Kuba na ang kanyang likod at ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa bawat hawak sa kalawangin na bakal ng kariton. Ang kanyang tsinelas ay manipis na, hindi na nga halos mapaghiwalay ang goma sa lupa. Ngunit araw-araw, sa kabila ng init o ulan, nariyan siya, tila ba may nahabol na alaala sa bawat hakbang. Sa panahong ang sorbetes ay dinadala na ng motorsiklo, may sariling freezer at may makukulay na ilaw at malalakas na tugtog, nananatili si Mang Piping sa kanyang lumang paraan. Ang tanging tinig niya lamang ay ang kampanang paulit-ulit na tumutunog. Mahina, ngunit may bigat. May mga batang tumatawa sa kanya. May mga matatandang napapailing. Sayang, bulong ng ilan. Kung sumabay lang sana siya sa uso, ngunit walang nakakaalam kung bakit ayaw o hindi niya magawa. Ang alam ng lahat, matagal na siyang pipi. Matagal na rin siyang nagtutulak. Sa isang kanto, huminto siya saglit. Pinunasan ng pawis sa noo gamit ang punit na panyo. Kita sa kanyang mga mata ang pagod, hindi lang ng katawan, kung hindi ng kaluluwa. Sa loob ng kariton, maayos na nakaayos ang mga lata ng sorbetes, ube, tsokolate, at pati na rin mangga. Tila ba bawat kulay ay may kwentong gustong ikwento. May isang batang lumapit, tinitigan ng kariton, ngunit walang hawak na pera. Napansin niyo ni Mang Piping. Ngumiti siya, isang ngiting may lungkot at lambing. Dahan-dahang iniabot ang isang maliit na sorbetes. Walang salita sapagkat siya ay pipi. Walang tanong. Tanging isang tahimik na kabutihan lamang. Habang papalayo ang bata, muling umusad ang kariton. Ang bawat ikot ng gulong ay parang pag-ikot din ng mga alaala. Mga araw na masigla, mga gabing masakit, at mga sandaling hindi na maibabalik pa. Hindi alam ng mga taong nadadaanan niya na sa bawat pagtulak, may isang pusong pilit na bumabangon sa kabila ng matagal ng sugat. At habang lumalakas ang ingay ng modernong mundo sa kanyang paligid, patuloy pa rin ang tunog ng kampana. Paalala na may mga kwentong hindi kailangang isigaw para marinig. May mga sakit na hindi kayang ipaliwanag ng salita. At may mga taong, kahit tahimik, ay sumisigaw ng inspirasyon sa bawat hakbang na kanilang ginagawa. Sa gitna ng maiingay na hapon sa baryo, may isang batang hindi kailanman nakisabay sa tawanan ng iba kapag dumarating si Mang Piping. Siya ay walang iba kung hindi si Lira. Payat, mahinhin, at may matang laging tila may hinahanap. Habang ang ibang bata ay nagtatakbuhan sa tunog ng kampana, siya ay dahan-dahang lumalapit. Parang takot na mabasag ang katahimikang bumabalot sa matanda. Unang beses siyang bumili ng sorbetes, isang tag-init na halos matunaw na rin ang pasensya ng araw. Barya lang ang hawak niya noon. Kulang. Tinignan niya ang sorbetes, saka si Mang Piping. Walang salita ang matanda, ngunit nakita ni Lira ang pag-iling nito na may kasamang pagngiti. Dinagdagan pa ng isang maliit na kutsara ang ibinigay na sorbetes. Parang ayaw niyang kulangin ang saya ng bata. Mula noon, naging palagian na ang pagtatagpo nila. Kapag dumarating si Mang Piping, si Lira ang una sa pila. Minsan may pera, pero madalas ay wala. Ngunit palaging may sorbetes, palaging merong ngiti, at palaging may katahimikang mas malalim kesa sa anumang usapan. Napansin ni Lira ang kakaiba sa mga mata ng matanda. May mga araw na tila mas mabigat ang hakbang nito. Mas mabagal ang pagtulak. May mga sandaling humihinto ito, hindi dahil sa pagod,
kung hindi parang may biglang sumasakit sa dibdib. Isang beses, nakita ni Lira ang luha sa gilid ng mata ni Mang Piping. Pero agad niya rin itong pinunasan. Para bang ayaw ipahalata na may sugat na muling binuksan. Isang hapon, naglakas loob si Lira. Sa isang perasong papel, isinulat niya ang isang tanong at iniabot sa matanda. "Bakit hindi po kayo nagsasalita?" Tahimik na binasa ni Mang Piping ang sulat. Tumigil ang kanyang kamay sa kampana. Para bang may humawak sa kanyang dibdib. Dahan-dahan siyang tumingin kay Lira. At sa unang pagkakataon, nakita ng bata ang lalim ng lungkot sa kanyang mga mata. Parang dagat na matagal nang walang araw. Hindi siya sumagot. Sa halip, inilabas niya ang lapis mula sa bulsa ng kariton. Isinulat niya ang isang salita sa likod ng papel. Nakalagay roon ang salitang, "Sanay na." Maiksi, ngunit mabigat. Mula noon, hindi na nagtanong pa si Lira. Hindi na rin siya nanghingi ng paliwanag. Natutunan niyang hindi lahat ng sagot ay kayang isulat. At hindi lahat ng sakit ay kailangang halukayin. Sa halip, nanatili siya. Nakikinig sa katahimikan. Sa tunog ng maliit na kampana. Sa kwento ng isang lalaking matagal nang nawala ng boses, ngunit hindi ng puso. At sa bawat paglapit ni Lira, unti-unting gumagaan ang pagtulak ni Mang Piping. Dahil sa unang pagkakataon matapos ang napakahabang panahon, may isang taong hindi naaawa, hindi nanguhusga, kung hindi tunay na nakakarinig kahit walang salitang binibigkas. Hindi man nagsasalita si Mang Piping, ang baryo ay matagal nang puno ng bulong tungkol sa kanya. Sa mga bangketa, sa tindahan ni Aling Rosa, at sa ilalim ng lumang punong akasya, palihim na binubuo ng mga tao ang kwento ng matandang sorbetero. Ngunit walang sino man ang may buong larawan, pera-perso lamang, tulad ng mga alaala niyang pilit na tinatakpan ng katahimikan. "Alam niyo ba dati, hindi ganyan si Mang Piping?" Minsang bulong ni Aling Rosa habang nagbabalot ng gulay. "Malakas ang tawa niya noon. Kung tumawa rinig hanggang kanto." Napatingin si Lira sa kanya. Tahimik na nakikinig. Ngumiti si Aling Rosa. Ngunit ang ngiti may bigat. "Sadyang may nangyari lang talagang hindi maganda. Isang bagay na hindi niya nakinaya." Sa tuwing umuulan, mas lalong kapansin-pansin ang anyo ni Mang Piping. Habang ang ibang sorbetero ay nagsisipag-uwian na, siya'y patuloy na nagtutulak. Basang-basa ang damit, nanginginig ang katawan. Ang kampanang maliit, mahina ang tunog, parang umiiyak sa bawat kalembang. Minsan, nakita siyang huminto sa gitna ng ulan, nakatingala sa langit, para bang may iniintay o inaalala. Sa isang ganoong hapon, nakasilong si Lira sa ilalim ng bubong ng tindahan. Nakita niyang nadulas ang gulong ng kariton ni Mang Piping sa putik. Mabilis siyang tumakbo para tumulong. Ngunit nauna na ang matanda. Itinayo ang kariton kahit nanginginig ang tuhod. Sa sandaling iyon, nakita ni Lira ang isang maliit na larawan na nahulog mula sa bulsa ng matanda. Isang batang lalaki. Nakangiti, may hawak na maliit na kampana. Mabilis na dinampot ni Mang Piping ang larawan. Pinunasan ito ng kanyang damit sa kadahan-daang isinilid muli sa bulsa. Parang isang sagradong bagay na bawal masagi. Napansin ni Lira na nanginginig ang kanyang labi. Tila may gustong isigaw. Ngunit walang tunog na lumalabas. Kinagabihan, narinig ni Lira ang mga matatanda sa labas ng bahay. "Isang araw, bigla na lamang siyang natahimik," sabi ng isang boses. "Tama, para bang may namatay sa loob niya," may sumagot naman. "Simula noon, yung kampana na lamang ang nagsasalita para sa kanya." Habang lumalalim ang gabi, unti-unting nabuo sa isip ni Lira ang isang katotohanan. Ang katahimikan ni Mang Piping ay hindi kahinaan, kung hindi sugat na matagal nang bukas. Ang kanyang pagtitinda ng sorbetes ay hindi lamang hanap buhay. Ito ay ang kanyang panata, alaala,
at pananatili sa isang mundong minsan ay may kumpletong tinig. At sa bawat hakbang ng matanda sa madilim na kalsada, tila may kasamang anino ng nakaraan, mga tawang naputol, mga sigaw na hindi narinig, at isang kwentong naghihintay ng tamang oras upang tuluyang magpakita. Dumating si Mang Ernesto isang umaga na tila mas maingay kesa sa karaniwan ng baryo. May dala siyang motorsiklo na may nakakabit na malaking freezer sa likod. May makukulay na ilaw at malakas na tugtog na paulit-ulit na sumisigaw ng salitang sorbetes. Preskong-presko pa. Agad na nagtakbuhan ng mga bata. Ang dating kalsadang tahimik na nilalakaran ni Mang Piping ay napuno ng sigawan at halakhakan. Mula sa malayo, natanaw ni Mang Piping ang eksena. Huminto ang kanyang kariton sa gilid ng daan. Mahigpit niyang hinawakan ang kampana. Ngunit hindi niya ito pinatunog. Parang biglang nawala ng saysay ang kanyang katahimikan sa gitna ng sobrang ingay. Dahan-dahan siyang umusad, ngunit kakaunti na lamang ang lumilingon. Sa maghapon, ilan lang ang bumili sa kanya. May batang lumapit, tinignan ang sorbetes, ngunit tinawag ng magulang pabalik. "Doon ka na lang bumili anak, mas malamig at mas mura," sabi ng ina ng bata. Hindi umimik si Mang Piping. Ngumiti lamang siya. Ngiting pilit, ngiting sanay na masaktan. Nang dapit hapon na, halos kalahati pa ng laman ng kariton ang natara. Mabigat ang pagtulak pa uwi. Sa bawat ikot ng gulong, tila mas pumibigat ang alaala. Nang makarating siya sa maliit niyang barong-barong, naupo siya sa bangko sa labas. Dahan-dahan niyang binuksan ang kariton at tinignan ng mga sorbetes na hindi nabili. Unti-unti nang natutunaw ang mga ito. Sa sandaling iyon, bumagsak ang luha mula sa kanyang mga mata. Walang hikpi, walang tunog. Tahimik lamang na pag-iyak ng isang matandang lalaking sanay ng mag-isa. Kinuha niya ang kampana at marahang pinatunog. Isang mahinang kalembang na parabang paalam sa araw na iyon. Kinabukasan, inakala ng marami na hindi na siya babalik. Ngunit bago pa man sumikat ang araw, naroon na naman si Mang Piping. Parehong kariton, parehong kampana, parehong katahimikan. Para bang walang nangyari. Parang walang nabawas sa kanyang loob. Kahit sa totoo lang, may sugat na namang nadagdag. Nakita siya ni Lira mula sa malayo. Tumakbo ito papalapit at mahigpit na niyakap ang kariton. Hindi nagsalita si Mang Piping, ngunit inilabas niya ang sorbetes at iniabot sa bata. Sa simpleng kilos na iyon, parang sinasabi niyang, "Hindi ako titigil." Habang patuloy ang pag-ikot ng motorsiklo ni Mang Ernesto sa baryo, patuloy rin ang mabagal na pagtulak ni Mang Piping. Hindi niya kayang makipagsabayan sa bilis at lamig ng bagong panahon. Ngunit dala niya ang isang bagay na hindi kayang ilagay sa freezer. Ito ay ang pusong hindi marunong sumuko, kahit paulit-ulit nang napag-iwanan. Isang hapon, nadatnan ni Lira si Mang Piping na nakaupo sa ilalim ng punong akasya. Hindi siya naglalako. Tahimik lang siyang nakatanaw sa kalsadang matagal na niyang nilalakaran. Sa tabi ng kariton, may papel at lapis, mga kasangkapang bihira niyang ilabas. May kung anong bigat sa hangin. Parang may kwentong pagod ng magtago. Dahan-dahang lumapit si Lira. Naupo siya sa tabi ng matanda. Walang tanong. Walang kahit na anong salita. Ilang sandali ang lumipas bago marahang itinulak ni Mang Piping ang papel papunta sa kanya. May mga salitang tila nanginginig ang bawat letra. Parang sugat na muling binuksan. "May anak ako." Huminto ang hininga ni Lira pagkatapos niyang mabasa ito. Sumunod na mga linya ay mabagal na isinulat. Tila bawat salita ay may kapalit na alaala. Isinalaysay ni Mang Piping ang araw na yon. Isang umagang katulad ng marami. May araw, may init at may pangarap. Kasama niya ang kanyang maliit na anak na lalaki. Ito ay si Nico. Nakaupo sa gilid ng kariton. Hawak ng bata ang maliit na kampana. Masayang pinapatunog sa bawat hakbang. Sa isang iglap,
May rumaragas ang sasakyan. Isang sigaw ang pilit na kumawala sa lalamunan ni Mang Piping. Malakas, desperado, puno ng takot, at punong-puno ng pangamba. Ngunit parang hangin lamang iyon sa gitna ng ingay ng mundo. Walang huminto, walang nakarinig. Tumilapon ang kariton. Pumagsak ang bata. Isinulat niya kung papaanong niyakap niya ang kanyang anak sa gitna ng kalsada. Paulit-ulit na sumisigaw para humingi ng tulong. Ngunit sa sandaling iyon, tila pinili ng mundo na maging bingi. Nang dumating ang ambulansya, huli na ang lahat. Ang kampana ay nahulog sa tabi ng maliit na kamay ng kanyang anak. Huling tunog ng isang masayang bata. Mula noon, hindi na muling bumalik pa ang kanyang boses. Hindi dahil sa pinsala sa lalamunan, kung hindi sa lalim ng sugat sa kanyang puso. Ang sigaw na hindi narinig ay nanatiling nakabara sa kanyang dibdib. Pinili niyang manahimik. Dahil para sa kanya, ano pa ang silbi ng boses kung wala namang nakikinig. Tinapos ni Mang Piping ang kwento sa huling linya. Ang kampana na lang ang natira. Tahimik na umiyak si Lira. Hindi niya alam kung papaanong aaliwin ang isang sakit na dekada ng pasan. Kaya't ginawa niya ang tanging kaya niyang gawin. Hinawakan niya ang kamay ng matanda. Mahigpit, totoo, at ramdam mong nariyan. Dahan-dahang kinuha ni Mang Piping mula sa bulsa ang maliit na tsinelas ni Nico. Kupas na ito, halos mapunit na. Ngunit inaalagaan na para bang hiyas. Isinara niya ang kanyang mata at sa unang pagkakataon, hinayaan niyang pumatak ang luha ng walang pagtatago. Sa ilalim ng punong akasya, sa gitna ng katahimikan, may isang batang nakinig at isang matandang sa wakas ay may nakarinig. At sa araw na yon, kahit hindi pa rin bumalik ang boses ni Mang Piping, may isang sigaw na tuluyang nakalaya. Ang sigaw ng isang ama na hindi na nag-iisa. Hindi kaagad na ibahagi ni Lira ang kanyang nalaman. Ilang gabi muna siyang hindi nakatulog. Paulit-ulit na bumabalik sa isip ang larawan ng batang may hawak na kampana, ang tahimik na pag-iyak ng isang ama at ang sigaw na nilalamon ng ingay ng mundo. Ngunit may isang bagay siyang malinaw na naramdaman. Hindi dapat manatiling lihim ang sakit na yon. Hindi upang kaawaan si Mang Piping, kung hindi upang maunawaan siya. Isang umaga, habang nagtitipon ang mga tao sa barangay hall para sa simpleng pagpupulong, tumayo si Lira. Nanginginig ang kanyang boses, ngunit matatag ang kanyang loob. Ikinuwento niya ang kwento ni Mang Piping. Hindi lahat ng detalye, hindi ang buong sugat, kung hindi ang dahilan ng kanyang katahimikan at pagtsitsaga. Walang halakhak na maririnig, walang bulungan, tanging katahimikan ang sumalubong sa kanyang mga salita. May mga matang napayuko, may mga pusong tila biglang bumigat. Mula noon, ay merong nagbago. Mula nang mapakinggan nila ang kwento ng bata. Sa mga sumunod na araw, hindi na dumaraan si Mang Piping na para bang anino. May mga batang kusang lumalapit sa kanya. May mga magulang na nag-aabot ng eksaktong bayad. Minsan pa nga ay sobra. May mga ngiting hindi na puno ng awa, kung hindi paggalang. Mula nang malaman nila ang kwento ng matandang si Mang Piping. Ang kanyang kampana ay muling tumunog at sa bawat kalembang ay may kasamang pagkilala. Isang hapon, lumapit si Mang Ernesto. Wala na ang malakas na tugtog ng kanyang motor. Tahimik siyang huminto sa tabi ng kariton ni Mang Piping. Inabot niya ang isang bote ng tubig at bahagyang yumuko. Isang kilos na mas malakas pa sa anumang salita. Tinanggap iyon ni Mang Piping at sa unang pagkakataon, may bakas ng kapayapaan sa kanyang ngiti. Hindi nila kailangan ng usapan, sapat na ang pagkakaunawaan. Sa isang pista ng baryo, may isang eksenang hindi malilimutan ng lahat. Nang dumaan si Mang Piping, sabay-sabay na pinatugtog ng mga bata ang malilit na kampanang ginawa nila mula stansan at PC. Ang tunog ay hindi magulo. Ito'y parang isang awit ng alaala, pag-asa at paggalang sa isang lalaking matagal nang naglalakad ng mag-isa.
Dahil doon ay tumulo ang luha ni Mang Piping. Hindi niya ito pinahid. Sa sandaling iyon, naunawaan ng baryo ang isang mahalagang aral. Hindi lahat ng tahimik ay mahina at hindi lahat ng luma ay dapat ng palitan. May mga taong piniling manatili hindi dahil sa ayaw nilang umusad, kung hindi dahil may iniingatan silang alaala na mas mahalaga kaysa sa bilis ng ingay. At habang patuloy na tumutunog ang kampana ni Mang Piping, natutunan ng mga tao na makinig, hindi lang sa tunog, kung hindi sa kwento sa likod nito. Isang kwentong nagpapaalala sa kanila na ang tunay na proseso ay hindi nasusukat sa bilis ng pagtakbo, kung hindi sa lalim ng pag-unawa sa kapwa. Hanggang sa dumating ang panahon na hindi na kayang itulak ni Mang Piping ang kanyang kariton ng mag-isa. Ang kanyang mga tuhod kasi ay madalas nang manghina at ang bawat hakbang ay may kasamang kirot na hindi na kayang itago ng ngiti. Ngunit kahit ganoon, tuwing umaga ay nakaupo pa rin siya sa tabi ng kariton, naghihintay, parang ayaw bitawan ng isang bahagi ng kanyang sarili. Isang araw, nagising ang baryo sa isang kakaibang tanawin. Sa unahan ng kalsada, may mga batang nagtutulak ng lumang kariton. Mabagal, maingat, at puno ng sigla. Sa gitna nila, nakaupo si Mang Piping. Hawak ang kampana. Si Lira ang nasa unahan, nakangiti habang ginagabayan ng iba. Ang kampana ay tumutunog. Hindi na mahina, hindi na malungkot, kung hindi puno ng buhay. Habang dumaraan sila sa mga kanto, may mga taong humihinto upang magbigay galang. May mga matatandang napapaluha. May mga batang natutong umiti ng mas malalim. Hindi na lamang sorbetes ang binibili nila, kung hindi alaala, aral at inspirasyon. Sa huling hapon ng paglalako, dinala si Mang Piping sa ilalim ng punong akasya. Doon kung saan minsang nabuksan ang kanyang sugat, doon rin niya piniling magpaalam. Dahan-dahan niyang iniabot ang kampana kay Lira. Mahigpit niyang hinawakan ang kamay ng bata at sa isang perasong papel, isinulat niya ang kanyang huling mensahe. Hindi lahat ng bayani ay may boses. Hindi niya na kailangang pang magdagdag pa. Ilang araw ang lumipas, tahimik na ang kalsada. Walang kariton, walang kampana. Ngunit sa tuwing sumasapit ang hapon, may mga batang sabay-sabay na tumutugtog ng maliit na kampana. Sa tabi ng kalsada, may karatulang nakasabit. Dito dumaan si Mang Piping, ang sorbetero ang nagturo sa amin na makinig. Hanggang sa si Lira ay lumaki na. Dala niya ang kwento ng isang lalaking hindi sumuko kahit pinili ng mundo na hindi makinig. Sa tuwing naririnig niya ang tunog ng kampanang maliit, naaalala niya ang isang matandang lalaki, isang manggagawa, isang ama, isang tahimik na bayani. At tulad ng sorbetes na minsang ibinigay ni Mang Piping, may mga bagay na hindi natutunaw sa init ng panahon. Ito ay ang alaala, ang pagmamahal, at ang inspirasyong iniwan ng isang lalaking kahit walang boses ay nag-iwan ng napakalakas na kwento sa puso ng bawat nakarinig. Lumipas pa ang maraming taon, ngunit hindi kailanman tuluyan na wala ang tunog ng kampana sa baryo. Maaaring wala na ang kariton ni Mang Piping. Wala na rin ang payat na lalaking tahimik na nagtutulak nito sa ilalim ng araw. Ngunit ang alaala niya ay patuloy na naglalakad sa bawat kalsadang minsan niyang dinaanan. Si Lira ay naging guro. Sa bawat unang araw ng klase, may maliit na kampana siyang inilalagay sa mesa. Hindi upang magingay, kung hindi upang magpaalala at magkwento. Kapag tinatanong siya ng mga bata kung bakit, ngumingiti lamang siya at nagsisimula ng isang kwento. Kwento ng isang matandang sorbetero na pipi. Ngunit nagturo sa kanya kung papaanong tunay na makinig. Sa barangay, may isang simpleng mural sa dingding. Malapit sa lumang akasya. Larawan ito ng isang kariton, isang kampana, at isang batang nakangiti. Walang pangalan, walang paliwanag, ngunit sapat na yon para sa mga nakakaalam. Sapat na yon para sa mga may pusong minsang tinamaan ng kanyang katahimikan.
May mga araw na may dumarating na bagong sorbetero. May mas bagong freezer. May mas maliwanag na ingay. Mas malakas na tugtog. Ngunit tuwing may batang humihinto at tumitingin sa mural, may sandaling bumabagal ang mundo. Parang may isang kampanang muling tumutunog sa hangin. Mahina, ngunit malinaw. At sa mga sandaling iyon, naaalala ng baryo ang aral na iniwan ni Mang Piping, na ang dignidad ng paggawa ay hindi nasusukat sa ingay o bilis, kung hindi sa katapatan ng puso, na ang mga sukat na hindi nakikita ay nangangailangan ng higit na pakikinig, at may mga kwentong hindi kailangang isigaw para manatili. Sa huli, ang buhay ni Mang Piping ay naging parang sorbetes na minsang itinulak niya. Simple, tahimik, ngunit may tamis, na nananatili kahit matagal nang natunaw ang lahat ng iba. At habang may mga taong marunong makinig sa katahimikan, hindi kailanman mawawala ang tunog ng kampana. Sa kwentong ito ay marami tayong mapupulot na aral. Ang kwento ni Mang Piping ay paalala na hindi lahat ng laban ay may sigaw, at hindi lahat ng bayani ay may boses. May mga taong tahimik na lumalaban araw-araw sa buhay, bitbit ang sukat ng nakaraan, ngunit patuloy pa ring bumabangon upang mabuhay ng marangal. Itinuturo ng kwento na huwag husgahan ng tao batay lamang sa nakikita ng ating mga mata. Ang luma, mabagal, at tahimik ay hindi nangangahulog ang wala ng halaga. Sa likod ng bawat katahimikan ay maaaring may kwentong puno ng sakit, sakripisyo, at pagmamahal na hindi kailanman nawala. Ipinapaalala rin ito na ang tunay na progreso ay may kasamang malasakit. Hindi sapat ang makabagong teknolohiya at bilis ng mundo kung nawawala ang kakayahang makinig at umunawa. Kapag natutunan nating huminto at makinig kahit sa katahimikan, doon natin mas mauunawaan ang tunay na kahulugan ng pagiging tao. Sa huli, ang aral ay simple ngunit malalim. Ang dignidad, tiyaga at pagmamahal ay hindi kailanman naluluma, at ang mga alaala ng kabutihan ay mananatili tulad ng sorbetes na maaaring matunaw sa kamay, ngunit ang tamis ay nananatili sa puso. Dito na po nagtatapos ang ating maiksing kwento sa araw na ito. Sana po ay nagustuhan nyo, at sana po ay kinapulutan nyo ng maraming aral. Kayo mga kabarangay, ano po ang masasabi nyo sa ating kwento? I-comment nyo naman po sa baba ang inyong mga reaksyon at babasahin natin ang lahat ng yan. I-comment nyo na rin kung taga saan kayo para naman malaman ko kung hanggang saan nakaabot ang video na ito. Paki-like and share na rin po ang ating kwento para mapakinggan na rin ng iba. At kung bago ka pa lamang sa ating channel, baka naman pwedeng pakihit ang subscribe button at bell notification button para palagi kang updated sa mga bago nating upload na katulad nito. So paano mga kabarangay? Hanggang sa muli, thank you so much and peace out!